Magandang umaga po sa ating lahat. Ayan, pakibati ang iyong katabi, ngitian mo siya at sabihin mong, ang ganda-ganda mo ngayong umaga. Okay. Ayan, palakpakan muna natin ang ating Panginoon. In line with that, I would also like to greet you a Happy Easter. Happy Easter. Pakibati ulit yung katabi mo, Happy Easter. Brother, Easter pa rin. Alam niyo po, we are celebrating Easter. Can you imagine, we're celebrating it for 7 weeks. 7 linggo. So that is simply an emphasis of how important it is. And mind you, bago yung Easter, nag-prepare tayo ng 40 days. Quaresma, 40. So if you will notice, pagpasok ng Quaresma, natapos yung Quaresma, pumasok tayo sa Semana Santa. Doon sa Semana Santa or Holy Week, naghanda pa tayo ng 3 araw. Ang tawag Triduum, Holy Thursday, Good Friday, Black Saturday, because the most important event of our lives and our faith journey is Easter. Buhay ang Diyos. Hello? Tignan mo ulit yung katabi mo for the last time. Tignan mo, mukha bang buhay yan? Marami kasi buhay naman, pero walang kabuhay-buhay. So, alam niyo po, tayo ay mahilig sa mga fiesta. Okay, atras ko muna. Mahilig tayo sa mga fiesta, yes? Kapag panahon ng January, if you go down south, marami ang celebrations ng fiesta. Fiesta kasi ng Santo Niño. Halabira sa Kalibo. Tapos sa Cebu, ang tawag natin ay Sinulog. Sa Iloilo, ang tawag natin ay Dinagyang, etc. Pag January naman, January 9, sa Maynila, piyesta ng Nazareno. Mahilig na. Alam niyo po, I was formerly an administrator of that church. And mind you, pag nagfiesta ang Nazareno, basagan talaga ng katawan. Di ba? Durugan. Anyway, be that as it may. Pero what I would like to tell you this morning is, maraming fiesta, barrio, municipality, and different provinces, pero meron 3 lang. 3 lang that the highest feast of all. First is the birth of Jesus. Second is the resurrection of Christ. Hulaan nyo nga yung pangatlo. What do you think is the third one? Anyone? Pinakama-importante ng mga feast days natin. Ano yung pangatlo? Anybody? Begins with the letter P? Pentecost. The descent of the Holy Spirit. So itong 3 fiesta na ito, tatabunan niya lahat ng mga celebrations natin. Again, ulitin ko. First, Christmas. Second is Easter. And the third one is Pentecost. Hello? Diyan sa 3 na yan, meron pang isa na mas mataas dun sa 2. Ano yon? 3 na lang ang choice, What is the highest of them all? 7 weeks, celebrate. 40 days, nag-prepare, nag-triduum. Ang pinakamataas sa lahat is that Jesus is alive. Easter. Because if Jesus is alive, all those who believe in Jesus, although they may die, kahit mamatay pa tayo, life does not end because we will walk with Jesus in eternity. And because Jesus is alive,
Ano po implication nun? Pag nagdasal ka, dinig ka niya. Pag naglakad ka, kasama mo siya. Kapag nangangailangan ng tulong, nandyan siya para sa'yo. Because Jesus is alive. Amen? In the gospel today, ay medyo mahirap pakinggan dahil hindi naka-line in. Nevertheless, I'd like to share with you, ano yung pinag-uusapan ni Jesus at saka ng mga disciples. Let me begin with the first statement. Sabi dito, whoever has my commandments and, take note, observes them is the one who loves me. It is not enough that we know. Every Monday, somebody comes here, gives you a discussion about the Word of God. That is helpful. Nakakatulong yan. We know the Word of God. But, if we are not going to observe them, meaning to say in one word, obedience, if we're not going to obey them, then it defeats the purpose of being here at all. You get the point? Alam niyo po, maraming tao baptized Christians. Pero pag tinignan natin ang pamumuhay, hindi mo matrace ang pagiging Kristiyano. What spells the difference? Obedience. 'Di ba? Kaya ang sabi ni Jesus ganito, itutuloy natin. When you are hearing the Word of God, and you are obeying the Word of God, ano ang result? Sabi kanina, whoever loves me will be loved by my Father, and I will love him, and reveal myself to him. So yung sumusunod sa nadinig, ang umpisa ng lahat, dinig, to listen. Ngayon, tignan mo yung katabi mo. Mukha ba nakikinig o mukhang busy with something else? Di ba? So, mag-uumpisa yan sa pakikinig. Pagkatapos makinig, susundin. Pag sinunod, the Father and Jesus are going to love us and will reveal Himself to us. Alam niyo, tanong ni Judas, dun sa Ebanghelyo, nadinig niyo ba yung word na, yung pangalan ni Judas kanina? Did you hear it? Did you notice? Sabi doon, Judas, not the Iscariot. Dalawa ang Judas sa mga kasama ni Jesus. Di ba? Sino yung isang Judas? Pinaganda natin para hindi naman, para ma-distinguish natin yung salbahing Judas at yung mabait na Judas. Yung mabait na Judas si Saint Jude Thaddeus. Yung pinupuntahan natin sa Malacanang. Pag meron tayong hinihiling na parang imposible. Lalo na kung may edad na, palampas na ng kalendaryo, wala pang love life, doon na ang sinda mo. Doon ka na magsisimba sa may Malacanang. Okay? Amen? Amen? Okay, good. Tuloy natin to. So sabi ni Judas Iscariot, I'm sorry. By the way, si Iscariot, ha? Hello? Makinig mabuti. Hindi niya apelyido yon. Judas Iscariot. Wala silang surname nung araw. 'Di ba? Ang mga pangalan nung araw, walang surname. Ako po will be known because of my father. I am Victor, son of Edilberto. Wala silang surname. Ganun yon. Anyway, paano siya naging Judas Iscariote? Kasi he comes from the place called Kirioth. Pakiulit. Kirioth. He is Judas from Kirioth. Judas Iscariote. Parang si Mary Magdalene. Mary coming from Magdala. Kaya Maria Magdalena. Magdalena, ikaw ay... Yan. Pag ganyan, alam natin. Okay? Okay. Tuloy na natin. Sabi ni Judas, not the Iscariot, Lord, why are you going to reveal yourself to us? We already know you We already know you Why won't you reveal yourself to the world?
Sabi ni Jesus, I have told you this while I am with you. The advocate. Advocate, pakiulit. Ang ibig bang sabihin lang yan, simple terms, helper. Helper. The advocate, sino yung advocate? Right there. Who is the advocate? The Holy Spirit that the Father will send in my name. He will teach you everything and remind you of all that I have told you. Hello? O, magsisequence tayo ha. Nakinig tayo sa Word of God. Pagkapakinig natin, isinabuhay natin ang Word of God. Ano gagawin? The Father and Jesus will descend upon us and dwell in us. So that Jesus will be revealed to the world. Paano mangyayari mananahan ang Ama at ang Anak sa atin? The Holy Spirit will dwell upon us. Paano marireveal si Jesus sa mundo? Because with the Holy Spirit comes the fruits. Fruits. Pakiulit? Fruits. Sabay-sabay? So makikita natin sa discussion na ito, ipinapakita ni Jesus, aalis na ako ha. Guys, aalis na ako. Pero huwag kayong mag-alala. Kasi darating ang Holy Spirit. The Father will send Him through me. The Holy Spirit will dwell within you. Itong Holy Spirit na ito ay tinatawag na Pentecost pagbaba niya. Pakiulit, Pentecost. Coming from the Greek word Pentecoste, 50th. 50th. Panglimampung araw, after the resurrection of Christ, the Holy Spirit descends. And the church was birthed. Ipinanganak ang simbahan. Okay, balikan na natin. Ano-ano yan? Love. Parang mga pangalan. Uy, si Love. Uy, si Joy. Di ba? Ito yung Holy Spirit. Balikan ko muna. Sino dito ang nabinyagan na? Taas ang kamay. Binyagan na po. Taas ang kamay. Okay, marami. Baliktarin ko yung tanong ha. Sino dito ang hindi pa nabibinyagan? May tubig dyan, kukuha ko. Magbinyagan tayo, dami mong ninong. Meron bang hindi pa nabinyagan? Hello? May kausap ba? Hello? Nung tayo ay bininyagan, tinanggap mo ang Espiritu Santo. Pagkatanggap natin ang Holy Spirit, makinig mabuti, tatlo tinanggap mo. Adoption. Inadopt na tayo ng Ama. Ha? Yung bang bata na isinilang ng nanay niya, anak ng Diyos? Brother, nanay, buntis, nanganak, lumabas yung baby, anak ba siya ng Diyos? Hindi pa. Anak siya ng nanay niya. Diba? How do you differentiate a fact from an opinion? Pag sinabi ng nanay, anak ko yan, that is a fact. Pag sinabi ng tatay, anak ko yan, that is his opinion. Nakuha ninyo? Okay. Medyo profound konti lang. Oh, okay. Anyway, going back. So tumatanggap yung bininyagan, adoption. Tumatanggap ng justification. Letter J. Nahugasan na yung original sin. Minana natin yung apelyido ng magulang natin, minana din natin yung original na kasalanan ni Eva at Adan, bininyagan tayo na justify, na hugasan. Tatanggap tayo ng pangatlo, incorporation. Kaya pag may binyagan, dumating kayo, hindi naman sa simbahan, dumadating ang tao sa reception. Merong tarpaulin nakalagay doon, welcome to the Christian world. Incorporated na tayo sa mga Kristiyano. Tinanggap ang Holy Spirit. Tignan mo ulit yung katabi mo. Mukha bang nasa kanya Holy Spirit? Mukha naman, ano? Tama? O, di palakpakan natin ng Diyos. O, eto na ngayon ang usapan natin, ha? Pag nasa atin yung Holy Spirit, kasama ito. The person is filled
with love, with joy, with peace, with patience, with kindness, with goodness, with faithfulness, with gentleness, with self-control. Nasa iyo yan. Ang totoo, mabait ka. Hindi lang halata, pero mabait ka. Kasi kaya nga ang sabi ni Judas, bakit sa akin ka magpapa-reveal, Lord? Because Jesus wants to be revealed to the world through you and me. Makilala ng mundo ang Panginoon, hindi dahil sa lecture, kung hindi makilala ng mundo ang Panginoon dahil sa pag-uugali natin. Ang makikita mo sa kalsada, ganito. Road rage. Pinatawag ng LTO. Deterrent ba? Hindi. Non-stop yan. Non-stop yan. Lagi mo makikita, nagva-viral. What else? Ngiti lang. Ngiti. Very, very simple. Hindi mo na makita ngayon sa ordinaryong tao ngiti. Punta ka simbahan, yung mga tao ganyan. Punta ka sa St. Peter, sabi ng mga tao, tignan mo, tignan mo yung katabi mo, mukha bang nakalabas ba yung ngiti? Siguro ipinanganak niyang ganito itsura. Hello? Kaya may utos. Utos. Pakiulit. Utos. Ay, sabay-sabay. Utos. Ano utos? Do not grieve the Holy Spirit. Huwag mong palungkutin yung Holy Spirit. Do not grieve the Holy Spirit of God by whom you were sealed for the day of redemption. Nasa iyo yung joy, yung love, self-control, kindness. Nasa iyo yun. Nasa atin yun. Hindi naman natin minamanifest. The Holy Spirit is saddened. Ano gagawin ko, brother? Suot mo. Parang damit. Put on your new nature, created to be like God, truly righteous and holy. Parang damit, suot mo. Ang alin? Yung bago mong pagkatao. Alam niyo po, every morning, you choose your clothes. Yes? Amen? Ano ba susutin ko today? Di ba? Bagay ba yung sapatos ko dyan? Something like that, to that effect. Hello? Every morning you choose the kind of attitude you are going to wear the whole day. Nobody chooses that for you. Ikaw lang pipili nun. This day I'm going to be masungit. Susungit ka. This day I'm going to be grumpy and complaining about everything. Complain ka about everything. This day I'm going to be palaaway. Kahit sino masalubong mo, awayin mo. And in that process, we grieve the Holy Spirit. Hindi ko babasahin ng kumpleto, mahaba But I'll give you some examples ng mga pag-uugali natin that should not be proliferating in the sense that we are grieving the Holy Spirit. Number one. Sorry. Pakitulong nga, naghang yung ating PowerPoint. There, sa taas. Number one. Ayan. Okay. Sige, lagay na natin. Ako na maglalagay. I'm back. Number one, stop telling lies. Ephesians 4:25. Sinungaling. Tignan mo yung katabi mo, sabi mo, sinungaling. Hindi, parinig mo lang. Hindi. Pag nagsisinungaling tayo, kapatid, makinig mabuti, yung taong sinungaling grieves the Holy Spirit. White lie lang, brother. White lie is kasinungalingan.
You know what? Another form of kasinungalingan? Exaggeration. Yung kwento, ganyan lang, oh. Hoy, nakahuli kami ng fish this big. Pagdating sa dulo, hoy, yung fish na nakuha namin this big. Exaggeration. Rundown ko lang. What else? Do not let anger control you. Galit. Ephesians 4:26. Yung iba, pag nagalit, parang incredible Hulk. Di ba? Alam nyo, ako po'y matatakutin, pero mahilig ako manood ng horror. May ba siya mahilig manood ng horror? No? Pero matagal ng panahon, hininto ko ng manood ng horror. Tanungin niyo ako bakit? Sabay-sabay. Diyos ko sa asawa ko lang, takot na ako, manood pa ako horror. Nandiyan sa likod, yari na naman ako mamaya. Do not let anger control you. It is normal to be angry. If you get angry, welcome to the human race. Pag hindi ka marunong magalit, pa-check up ka sa psychiatrist. It's normal. But you do not allow it to be on top of you. What else? Stop stealing. Ang lunch break, alas 12, 11:30, kumakain na. Para pagdating ng 12, tulog na. 30 minutes every day. Binayaran ng kumpanya. 30 minutes na bayad, natutulog. Pag nanakaw yun. Mami, may project kami. Kailangan ko ng A4 bond paper. Huwag kang nang mag-alala. Mag-uuwi ako mamaya. Office supplies. Tignan mo yung katabi mo. Tignan mo. Kausapin mo, kapatid. Kausapin mo, kapatid. Tigil mo na yan. Oh, you are grieving the Holy Spirit. What else? Number 4, do not use foul words. Alam niyo po kung minsan, pardon me for the word, pardon me for the word, just to make it realistic. Nagda-drive. May kumat sa'yo. Tanga-tanga naman pala yung tanga-tanga. Foul words. You know? How do we use foul words? Alam na natin, magmura, mag-curse, magganyan. Dadagdagan ko na lang. Labeling. Paulit, labeling. Okay, ano yun, Brother Vic? Pumasok ka sa grocery, pasok ka ng grocery, lahat ng product sa grocery, walang label. Hindi mo alam, bibilin mo. Kaya may nakalagay doon, tomato ketchup, banana ketchup, di ba? Laundry for washing machine. May label. Importante yon sa grocery. Sa tao, hindi maganda yun. Nile-label natin yung tao, ay, si kuripot, ay, si tamad, ay, si chismosa, ay, si palibre ng palibre, ay, si magulang, ay, si madaya. That is labeling. Foul words. Kami po sa bahay, meron kaming code name. Ano yon? Foul words. Pag nadinig ko, foul word, I rebuke. Pag ako nagsalita ng lumihis, sasabihin ng asawa ko, foul words. O siyempre, nagpupuntos kami, sino kung pinakamaraming foul word. Siyempre, ako lagi ang top-notcher. Diba? Foul words. Bakit? If we're going to lie, to be angry all the time, to be stealing all the time, using foul words, dumadagdag tayo, hindi sa makilala si Kristo, dumadagdag tayo sa ikabubulok ng lipunan, ng society, ng environment, ng ating family. I would like to stress a point bago ko tapusin. Stress a point. Verse 26, sabi doon, do not let sin, don't sin,
by letting anger control you. Paano gagawin? Don't let the sun go down while you are still angry, for anger gives a foothold to the devil. Hello? Sino may problema kung minsan, be honest, may problema sa pagpapasensya? Kokonti lang kami, hindi ako naniniwala. Stop lying, ha? Ulitin ko yung tanong, ha? Sabi ng iba, oh. Sabay-sabay yan. Sino ang may problema minsan sa pagpapasensya? Taas nga kamay. Oh, very good. Because only the truth will set you free. Correct? Hello? Okay. Ang sabi, do not let the sun go down. Okay magalit, normal yun. May dahilan para magalit tayo. Pero ang ibig sabihin yan, huwag mong pinagtatagal ang galit. Mag-asawa, 3 araw na kayong hindi nag-uusap. Huwag mong pinagtatagal ang galit. Magulang at anak, merong hindi na pagkasundoan. Buwan na, hindi pa nag-uusap. Huwag pinagtatagal ang galit because the devil will control you. He will have something to hold on to us, to control us. Do not give him a foothold. Amen? Alam nyo yung galit parang ganito. Kita nyo na yan? Nakita nyo na? Bubuhos ng simento sa kalsada. Pagkabuhos ng semento, maglakad ka. Hambalusin ka ng nagbuhos. Kasi yung paa mo lulusot Tama? Amen? Balik ka, 2 weeks later, lakaran mo, lulusot ka pa? Hindi na. Bakit? Matigas na. Ang puso na nagkimkim ng galit, tumitigas. Ang puso na pinagtatagal ng hatred, bitterness, anger, resentment sa laman ng puso niya, mahihirapan ka ng mag-forgive. Don't let it stay. Lason yan. Merong isang ahas, gumagapang, dinagit ng agila. Sabi ng agila, this is lunch. Maya-maya yung agila ng isay, bumagsak, patay. What happened? Tinuklaw. The agila was stupid. Why? Pardon me for the word. Bakit siya stupid? Kasi yung ahas, poisonous yun Lason yun. Dapat binitawan niya. Yung unforgiveness, lason yan. Pag hindi mo binitawan yan, ibabagsak ka niyan. Hindi ka makakatulog. Hindi ako binabayaran sa utang niya. Hindi ka makakatulog. Yung nangutang sa'yo, naghihilik pa. Ikaw ang magkakasakit. Let it go. So how are we going to reveal Jesus into the world? 3 things lang para hindi maraming tatandaan natin. Sabi ng Ephesians, be kind to one another, tender-hearted, forgiving one another as God in Christ forgave you. 3 things. Ilan? Yung gusto ko lang malaman kung nandiyan pa sila. Ilan? Number 1, be kind. You know, kindness, it begins with the little steps. Yung halimbawa, may makakasalubong ka, dun sa door, may makasalubong ka, ikaw na magbubukas ng pinto, lulusot siya. Yung pinagbukas mo ng pinto, kind din. Sasabihin sa'yo, thank you. Sasagot ka naman, welcome. Kindness na yun. Sa mall, papunta ako, meron akong kakasalubong, binuksan ko ng door, naglakad, dire-diretso lumampas. Akala security guard ako. Tagabukas ng pinto. What will happen? The next time around, magbubukas ako ng pinto just for myself.
Kasi nakakainis. Pagbukas mo iba, hindi naman sila kind. Be kind. Nasa elevator ka, meron tumatakbo, hold it, pipindutin mo, hold mo, hintayin mo siya. Kahit ang lakad niya. Ano ba yung 6'7"? 6'7" ba? Ano ba yun? Gaganon-ganon lang. Hintayin mo. That's kindness na. O, pagpasok niya, thank you, welcome, kind. Be kind. Meron nga kasabihan, be kind to animals. Di ba? O, lalo na be kind to one another. What else? Number 2, be tender-hearted. Huwag pusong bato. Tender-hearted people are willing and they are compassionate and they are willing to reach out to help. Hindi mo kailangang hingan ng tulong. Pag naramdaman niya, there is a need, kusa siya, magbibigay ng tulong sa iyo. Finally, be forgiving. Ang totoong forgiveness, iba kasi ganito pinatatawad ko na yan. Huwag lang magpapakita sa akin. Hindi forgiveness yun, ha? Meron pa sabi, pinatatawad na kita. Pero huwag mo nang ulitin, hindi forgiveness yun. Ang tawag doon, parulado. On parole. Genuine forgiveness is, number 1, you are going to repay evil with goodness. Ang hirap naman yan, brother. That is the way that Jesus is revealed to the world. Somebody did something wrong to me and my family. Real life story. Ginawan kami ng hindi tama, not once, not twice, a number of times. Umikot yung gulong ng palad, napunta sila sa ilalim, nangailangan ng tulong. Tinulungan namin. One day, dumating sa akin, umiiyak. At ang sabi niya, sa dinami-dami ng tao, you were the last person I would have thought na tutulong sa amin. Sa loob-loob ko lang, hindi ko gagawin yan kung hindi inutos ni Jesus. Kaya ako ginawa dahil nadinig ko kay Jesus, iyan ang iganti mo, pagmamahal. So that the world would be a lot better. Forgiveness, genuine forgiveness, is not repaying evil for evil, but repaying evil with goodness. Amen? Okay, let me end. Meron ba tayong microphone na free? I can move freely. So, sisters and brothers, let me end with a short story. Ano po itong hawak ko? Sabi ko, meron akong pinuntahan, sabi ko, pwede bang makahiram ng posporo? Dinala sa akin, lighter. Mahirap na palang hanapin ng posporo ngayon. Sa loob ng kaha ng posporo, ay maraming nakatira, magkakaibigan. Sila ay mga palito, obvious ba? Kailangan pa ba ng PhD doon? Hello? Nakatira ay ano? Palito. Malungkot sila. Bakit? Madilim. Masikip. Sumasaya lang sila pag binubuksan kasi lumiliwanag. Huy, nagkikita-kita sila. Huy, kumusta ka? Nakita rin kita sa wakas. Pero, yung joy nila is not complete. Why? Ask me why. Kasi pag binubuksan, laging isa ng isa nawawala. And they were wondering, ano kaya ang nangyayari doon sa palitong kinukuha sa atin? Alam niyo, one time, yung may-ari kumuha. Pagkuha niya, nadikit yung isang palito at nahulog siya sa floor. Okay? Nahulog sa floor. So sabi niya, wow, ang ganda pala dito sa labas. Malamig. Ang ganda pala dito sa labas. Ang gaganda at ang gagwapo ng nakikinig. Yun sabi niya eh. Di nyo nadinig? Kasi malayo kayo. Oo. At ang sabi pa niya, ay, ang pogi nung nagsasalita. Magrespetuhan tayo, okay? Okay. Anyway, nasagot yung tanong niya, bakit? Ang ginawa nung may-ari ng palito ng posporo, kinagat-kagat yung palito
At nung matalim na, pinantanggal ng tinga. Toothpick pala kami. Yung pala ang role namin. And then after a while, yung sharp edge, pinutol, nung putol na, pinantanggal ng tutuli. Yaki pala buhay namin. Kung hindi tinga, kami pala ay, what do you call this, pang-alis ng tutuli. Pero he was surprised. Bakit? Tignan nyo kumuha ng sigarilyo, yung may-ari, at sindihan yung palito. Ano nakita niya? Liwanag. Sabi niya, shucks! Yung liwanag na hinahanap namin that makes us joyful, hinahanap namin kung saan-saan, nasa loob pala namin. Paano ko kaya sasabihin sa mga kasama ko, wag silang malungkot? Nasa floor siya Anong ginawa? May mamang nakakita na may palito. Kasama ka sa script Hindi mo ba alam yon? Nakita niya na may palito, ibinigay niya sa may-ari. Ayan. Wala ba kayong mga kamay? Ayan. Uy, thank you. Kindness yun. Kindness Thank you. Yan. You're welcome. So, ibinalik siya sa loob. And he started spreading the good news. Huwag ka na malungkot. Huwag ka na malungkot. Yung kaligayahan natin, yung liwanag, nasa atin. Wala sa labas. Huwag ka na malungkot. Bad news and good news. The bad news, others did not believe. The good news, some believed. Iba hindi naniwala, yung iba naniwala. What is the best news? May maniwala o hindi maniwala, alam niya ang liwanag nasa kanya. What is my point? Sa sinabi natin, pinag-usapan natin ngayong umaga, may naniniwala, may hindi. I cannot change that. It's your part. It is your decision. It is your call. That's why I was telling and reminding you a while ago, every morning that you wake up, it is your decision what kind of attitude you're going to wear today. But if you are Spirit-led, you will reveal Jesus to others. And I hope you do. And I hope you do. Let us pray. Thank you for joining us. View our past broadcast on the St. Peter Community YouTube channel and St. Peter Community Facebook page. Don't forget to like, to share, to subscribe, and hit the bell so you can be notified on our upcoming activities. Maraming salamat po at laging tandaan, unahin natin lagi ang Diyos.